Magandang gabi. Nais ko po sanang, magbigay ng reaksyon kaugnay doon sa iprinisintang 2 tonelada ng shabu matapos na tinimbang, biglang nagkulang. Ngayon, mayroon ding mga netizens na ito yung kanilang mga observation ayon sa kanila 'no, sa dami ng shabu, may naglaway na kuting. Maraming mga samut-saring komento ang mga nalikha ng mga netizen sa social media, kaugnay ng di umano'y pagkabigla ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos itong makita ang tune-tuneladang illegal na droga na kilala sa tawag na shabu doon sa Alitagtag, Batangas. Matapos nga itong mahuli doon sa checkpoint ano. Ayon sa mga netizen, eto, binabasa lang natin yung komento. Grabe naman yung kuting ng norte. Sobra talaga ang pagkangiwi ng bibig matapos na makita ang sako-sakong shabu. Sabi naman 'to. Ito sabi naman nung isa 'no, pulburon pamor. Sabi naman ng isa, mabuti naman at may pangbatak na si bangag. Hmm. Sabi naman ng isa, naku, bantayan ninyong mabuti yan at baka may magpalusot at ibenta niyan. So, dito sa nakita natin dun sa news ano, ay isinagawa matapos yung, pagkahuli 'no. Nakita natin nagkakaroon ng, tawag dito, paglalagay ng markings at dun nga nakita din natin na mayroong mga ano 'no, mayroong mga pagtitimbang. So, kung makikita niyo 'no, dito 'no, kung babalikan natin yung mga sinasabi ng netizen ano, sa dami ng shabu, PBBM napangiwi. Iprinisintang 2 toneladang shabu, tinimbang, biglang nagkulang. So, papaano 'to? Nung makita daw yung shabu, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay napangiwi. Totoo ba ito? Totoo ba ito mga observation ng mga netizen ano? At ito yung mga nagsi-circulate ngayon sa social media. Ngayon, matapos nga itong pagdedeklara ng 13 bilyong pisong halaga o tinatayang, 2 toneladang shabu, ay may report na matapos nga yung inventory ay biglang nagkulang. Malaki yung pagiging kulang, eh. Lumalabas dun sa report ng, Inquirer, ang sinasabi ay umaabot na lamang ito ng 1,424.253 grams. Okay, so kung titignan natin, kung ra-round off natin dun sa ano 'no, sa 2,000 kilo o 2 tonelada, ay humigit kumulang sa kalahating tonelada yung nawawala. So, papaano ito 'no? Kung titignan natin ito 'no, ito si Pangulong, Bongbong Marcos at, nung dumating siya dun sa Alitagtag, Batangas, ayan ano, kasama niya si, DILG Secretary Benhar Abalos, yung bagong Chief PNP na si, General, Marbil. So kung makikita niyo 'no, mga kabayan, itong mga ano 'no, itong mga sinasabing shabu na nandito sa mga pakete na ito na talagang grabe bulto-bulto ito 'no. So ayon nga dun sa press release o sa press conference na ipinresinta ng pangulo, sabi nga niya itong shabu na nahuli ay high grade. Ayon daw ito dun sa mga chemist. Ito nga, di umano ay nagkakahalaga ng 13 bilyong piso. So,
Habang ito ay iniimbitaryo, nakita nga natin at napansin natin yung presensya ng timbangan. At dun sa video nga, lumalabas dun sa ating mga napapanood, ito talagang dumaan dun sa pagtitimbang. So, hindi natin malaman ngayon kung matapos ba yung isinagawang pagtitimbang na isinagawa ng ano 'no, ng mga may initial custody dito sa nahuling mga illegal drugs sa checkpoint doon sa Alitagtag, Batangas, ay natimbang na ba muna nila bago sila nagbigay ng detalye sa ating pangulo. Kasi yung sinasabi dito, talagang ano 'no, yung nung sinasabi nila, dalawang ano, yung report na 'to bigla itong kumalat, 2 tonelada. O kahit pa sabihin natin 1.8 ano, sa 1.8 biglang naging 1.4. So malaki yung kulang. Kung titingnan natin 1.8 kilos, 'di ba? O 1 tonelada at 800 kilo, biglang nabawasan na ito ng humigit kumulang sa 400 kilo. Napakalaking bilang nun, 'di ba? Ano ito, anong 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 ano 'to, may anomalya ba talaga 'to? Kasi alam niyo naman ang netizen ngayon, talagang hindi talaga ngayon sila basta-basta papayag ano, sa mga report na tiniyak nung una, binawi nung pangalawa, kalaunan, 'di ba? So ayan ano, 'yan yung ano natin na nung pinipresenta ni Pangulong, Bongbong Marcos yung accomplishment. Ang sabi pa nga niya, na eto 'no, kaya naman daw na manghuli ng walang dumadanak na dugo o walang buhay na nawawala, yun yung sinabi niya. So, diyan ano sa mga sinasabing na yan, ginagalang natin yung kanyang opinyon, pero sa mga ganyang, operation hindi natin masasabi na hindi manlalaban yung mga taong hinuhuli, lalo na kung nasa impluwensiya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi kapagka ang isang tao paranoid o praning na 'no, iba na yung takbo ng isip. Basta ang tao 'no, nasa impluwensiya ng ipinagbabawal na gamot, wala sa ano 'yan, wala sa normal na pag-iisip. Distorted ang kanyang desisyon, distorted ang kanyang pagpapasya. Okay. So, ito yung ano 'no, so ipinresentang 2 tonelada matapos na tinimbang biglang nagkulang. 'Di ba tanong tuloy ng mga netizen, "Anyari? Ano nga palang nangyari?" Sabi nga, "Anong nangyari? Oh, nagpresenta-presenta kayo 13 billion, biglang sasabihin niyo, 'Ay kulang pala." 'Di ba? Ang tanong talaga ng netizen, eto, bakit gano'n karami ang kulang? Saan gagamitin itong mga nawala na ito, 'di ba? Kung totoo man, kung totoo man. Kasi ito, sabi, samut-sari na naman ang mga naglalabasang mga komento matapos iprenisinta ni Pangulong Bongbong Marcos ang humigit kumulang sa 2 toneladang shabu na nahuli sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas, na nagkakahalaga ng 13 bilyong piso ay bumaba na lamang ito. So humigit kumulang sa 1 tonelada at 400 kilo mula sa naunang iniulat na 2 tonelada. So, ngayon ang sinasabi ngayon naman netizen, gaano katotoo na walang nangyaring anomalya sa pagkakabawas sa naturang mga ebidensya ng shabu na naunang naiulat na nagkakahalaga ng mahigit sa 13 bilyong piso. Tapos bumagsak na lamang dun sa halagang siyam, ha? 9 na bilyong piso. Kung totoong mayroong naganap na anomalya, ano ang maaring kaharapin ng sino mang involved dito? Yan, 'di ba? Yung ano 'no, sinasabi 2 tonelada, 'di ba? Ngayon, kung meron mang anomalyang nangyari, ano ang maaring kaharapin? Eto, dito tayo. Okay.
Ayon dito sa Section 27, Article 2 ng Republic Act 9165. Diba? Ito yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Criminal liability of a public officer or employee for misappropriation, misapplication, or failure to account for the confiscated, seized, and or surrendered dangerous drugs, plant sources of dangerous drugs, controlled precursors and essential chemicals, instruments, paraphernalia, and or laboratory equipment, including the proceeds or properties obtained from the unlawful act committed. Ito ang penalty. The penalty of life imprisonment. Habang buhay ang penalty. To death. Wala na tayong parusang kamatayan ngayon. And a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos. In addition to absolute perpetual disqualification from any public office shall be imposed upon any public officer or employee who misappropriates, misapplies, or fails to account for confiscated, seized, or surrendered dangerous drugs, plant sources of dangerous drugs, controlled precursors and essential chemicals, instruments, paraphernalia, and or laboratory equipment, including the proceeds or properties obtained from the unlawful acts as provided for in the act. So, kung makikita natin, grabe, di ba? Sino ang sakop ng batas na ito? Yung mga public officer or yung mga empleyado ng gobyerno. Di ba? Nasangkot dun sa misappropriation, misapplication. Di ba? Or failure to account for the confiscated, seized, or surrendered dangerous drugs. Di ba? Plant sources of dangerous drugs, control precursors, kahit nga yung mga paraphernalia o laboratory equipment, ang bigat ng parusa. Ano ang parusa dito? Na sinasabi? Anong parusa? Diba? Habang buhay. Habang buhay na pagkabilanggo. Buti nga, inalis na yung kamatayan eh. Pero dapat, life imprisonment to death. So, titignan natin, Kaya nga, ang isa sa mga pinagtataka ng netizens, paano nagkulang yan? Samantala tinitimbang nyo yan. Nung ipresenta ng Pangulo yan, di ba, yun yung ng mga netizens. Nung pinipresenta yan, nagtitimbang na sila eh. Di ba? Tinitimbang na eh. Ang tanong, nung bang dumating ang Pangulo, tapos nang timbangin to o inaano pa lang, di ba? Kasi in fairness naman doon sa mga doon sa mga nakahuli nito, yun yung isa ron sa natin, 'di ba? Hindi naman sa pinagbibintangan natin sila, pero ang netizens hindi po pwedeng talagang hindi sila mapakali, hindi sila makapayag, hindi ba? Kaya ang tanong palagi nila, saan na? Asa na yung halos kalahating toneladang nawawala? Sinasabi nyo, 2 tonelada yan. Tapos ngayon, halos kalahating tonelada nawawala. Pagpalagay natin 1.8, nawawala yung di ba? So yun yung isa doon sa mga tanong ng mga netizens ngayon. Di ba? Sobrang dami nang nawawala. Kung totoo man ito at kung may anomalya, dapat lang na may managot. Di ba? So, ito siguro maging maging mapagmatsyag tayo, ang taong bayan, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sapagkat iba't iba ngayon ang mga nagaganap. Kung hindi tayo makikialam at hindi tayo mai-involve dito sa mga nangyayari sa ating bayan, ay walang mangyayari sa mga susunod na henerasyon ng ating pamayanan. Diba? Kung kaya't andito,
Dito sa issue na ito ay iniiwan namin sa inyo ang pagpapasya. Nagkaroon nga ba ng anomalya o talagang nagkamali lamang sa tamang, pagbibilang o pagtitimbang ang ating pamahalaan? Bayan, kayo na po ang maghusga. Maraming maraming salamat po.